Hi everyone! Welcome again to my channel. So for today's video guys, ay i-check natin kung ano yung mga succulents na tinanim ko dito sa ginawa kong garden sa gilid ng bahay. At mayroon nga palang UV cut kasi yung mga succulents na tinanim ko dito ay galing doon sa ginawa kong garden sa bukid. So yung garden ko sa bukid ay mayroong plastic sa ibabaw. So hindi sila naka-direct sunlight. So para maiwasang magka-sunburn, nilagyan ko muna pansamantala ng UV cut hanggang masanay sila. So, ganito nga pala yung hitsura sa ginawa ko ngayon. So, dito naman ay meron din ako ditong planong gawin. So, sa ngayon, hayaan ko muna silang ganito. Ayan. So, soon, uulitin ko rin to. So, isa-isahin natin kung ano yung mga succulents na tinanim ko dito. So, naglagay nga pala ako dito ng Mibina or Starlight. So, ito nga pala siya ay galing doon sa planter pipe. So, dahil nagkaroon ng stem rot, so yung iba tinanggal ko at nilagay ko dito. At naglagay din ako dito ng sedum na Dragon's Blood. Tapos, ito naman ay dati na rin siyang nandito. Pati itong si Takasago no Uki na. So, dahil malaki sila na variety or mabilis silang lumago, nilagay ko dito sa gilid. Tapos, ito naman siya si Kumino Sato. So, ito nga pala yung galing doon sa pahabang pot ko. So, dito ko na siya tinanim. At naglagay ako dito ng cluster na Dendrobium. Tapos, nilagay ko na rin dito yung money maker ko. At naglagay din ako sa pot. So, mabilis nga pala itong kumapal. At meron ako ditong neon breaker. At moonstone. Tapos robra. Tapos, ito naman siya si baby sun rose. So, maganda nga pala yung bulaklak nito. Pink. Tapos, ito naman siya si Elaine. At meron ako ditong Leticia. Tapos, yung galing sa ginawa kong garden sa bukid na si Redrina. Dito ko na tinanim. At ito naman si Zaragoza, si Bloody Maria, at dito na rin nakatanim si Avocado Cream. So, ito namang malaking ano dito sa likod, Echeveria, ay si Peach Blossom, or ang tawag ng iba ay si Tujen. So, para siyang sino ba yung kamukha niya? May kamukha siya guys. Si Rubidona. Ayan. So, para siyang si Rubidona. Tapos, naglagay din ako dito ng orchid, yung naipropagate kong orchid. Ayan. Tapos, naglagay din ako dito ng ruby tent na galing dun sa ginawa kong garden sa bukid. So, ito naman si Peach Boy. Nandito na rin siya dati pa. At itong dalawa sa likod ay si Echeveria Moon Blanc. So, maganda nga pala to siya guys kapag nag-compact ang dahon. Chubby-chubby tingnan. At ito naman siya si Pink Clover. At meron ako ditong Lady's Finger. Tapos, naglagay ako dito ng maliit na Humilis. Tapos, ito naman si Kisseringiana na galing sa clay pots. So, dito ko siya tinanim. Dahil dalawa yung Kisseringiana ko na nakatanim sa pot. So, yung isa nilagay ko dito. At ganito nga pala yung hitsura. Tapos, nandito yung isang madibako. So, ito nga pala yung mother plant ng mga madibako. So, dito ko na siya nilagay. At yung isa na medyo malaki na, yun yung pinalit ko sa mother plant.
Ayan. At nagkaroon din siya ng bump sa dahon. Hindi ko alam bakit nagkakaroon sila ng bump sa dahon. So, kung nakita ninyo, may bump siya sa dahon. Ayan, oh. At ito naman ay si Ebony. So, sana lumaki siya dito. At magiging okay siya dito. Dahil hindi siya okay doon sa ginawa kong garden sa bukid. So, meron din ako ditong nilagay na Hyalina hybrid na galing din sa ginawa kong garden sa bukid. Medyo malaki na siya, guys. Ayan. Si Blue Haze. At ito naman si Sedeveria Blue Elf. So maganda nga pala yung kulay nito kapag na-stress. Tapos ito nakalimutan ko yung pangalan nitong chubby-chubby na bilog. So maganda rin yung hitsura nito kapag na-stress, mapula. Pati ito siya, pumupula din yung dahon niya. So last year yung nilagay ko sa loob ng mini greenhouse, hindi naman siya nagkaroon ng masyadong damage sa sa winter. So ayun, nilagay ko dito yung isa, baka sakaling okay siya kapag nandito. Tapos dito ko na nilipat yung mga ellen ko na galing doon sa ginawa kong garden sa bukid. So mayroon pa rin siyang mga dot-dot sa dahon, pero ayan, unti-unti naman siya nagpapalit ng mga bagong dahon na makinis na. Tapos yung mga kinatings ko, ayan, nagkaroon na din ng mga bagong suloy or babies. Tapos ito naman si Ririna. Tapos itong malaking dito ay si Party Dress. So kinuha ko nga pala siya dun sa ginawa kong garden kasi kung nakita ninyo ang pinakagitnang niya, kinakain ng uod. So nilipat ko siya dito para hindi matuluyang masira. So 5 heads nga pala to. Hindi ko na hiniwalay. Ayan, hinayaan ko lang silang magkadikit. So, ayan yung hitsura, guys. And then, dito naman banda, meron ako dito tinanim na yung na-propagate ko dati sa buto. So, eto nga pala. Nagtanim ako dito ng 3 puno. So, etong dalawa dito na magkadikit ay 2 heads nga pala to siya. Tapos, meron ako ditong si RG. Ayan, maliit na RG na naipropagate ko lang din sa dahon. Tapos, ito naman siya, si Binichigo. So, maganda nga pala yung kulay nito, guys, kapag stress na stress kasi pulang-pula. At maganda din yung mga bulaklak nito kasi napaka-cute. Tapos, ito naman ay mga Moon Glow. Yan, yung iba dito ay cuttings. Tapos meron ulit akong pink clover. Tapos eto naman siya si Marinay. Ayan, nilagyan ko na ng pangalan, guys, kasi minsan nalilito ako kay Marinay at kay Mendoza. Tapos eto nga palang dito, black sa gitna. Mayroon nga pala tong purpose kaya nilagay ko dito. So ayun, abangan nyo na lang kung ano yung magiging purpose nitong nilagay kong black. At ito naman si Adolphi at meron din ako ditong Koi Gokuro. Ayan, maganda nga pala yung hitsura nito or kulay kapag na-stress, nagiging pink siya. Tapos ito naman siya si Orion. So naglagay ako dito ng 2 Orion. At naglagay naman ako dito ng maliit na maroon. At ito naman siya si Echeveria Brimstone. Tapos yung malaking Rejoice ko na galing doon sa ginawa kong garden sa bukid. So ayan, ganyan siya kalaki, guys. So maganda yung kulay niya, pang accent. At ito naman siya si Pachyphytum compactum. So ito siya, dati na rin siyang nandito. At meron ako ditong nilagay na Onslow.
Ayan, medyo nagkaroon ng damage yung dahon ni Onslow. At ito mga Little Beauty. At yung tinanim ko na Crispy Beauty doon sa ginawa kong garden sa bukid. So, dito ko na nilipat. Tapos, naglagay din ako dito ng PVN. Ayan, medyo malaki na si PVN. At si Robra ulit. Ayan. Tapos, ito naman siya, si Macronata, nakamukha ni Peach Pride. So, mayroon nga pala siyang palabas na bulaklak. So, hindi ko muna pinutol yung flower stalk niya. Hinayaan ko muna. At ito naman, mga Marcos. Ayan. So, yung maliit pa ay mga cuttings. Tapos, yung sa likod banda ay yung galing sa ginawa kong garden sa bukid. Tapos, ayan yung pininturahan kong pipe. Ito nga pala yung tinanim ko. So, ito siya ay nandito na rin siya dati. At nilagyan ko dito sa likod ng malaking maroon. Tapos, dito sa kabila ay nilagyan ko ng ruby necklace. So, ito nga pala si ruby necklace. Medyo nakaka-survive siya sa winter. So, nilagay ko siya dito sa pinakagilid. Ayan, para pang-accent. So, kung napansin ninyo na medyo konti lang yung space nila, yung medyo malapit sila or halos magkadikit na sila, kasi yung image ko dito habang tinatanim ko sila ay gusto ko yung parang nasa pot, gumawa ako ng arrangement sa pot. So, yun yung gusto kong maging hitsura nila. Ayan. So, naglagay lang ako ng napakakunting space para kapag naging stable na sila, ayan, hindi agad-agad yung hindi agad crowded. Ayan. Tapos, ito naman yung mga blue jelly beans ko na kinatings ko dito sa gilid ng bahay. So, dito ko nga pala tinanim sa ganitong pot, pininturahan ko. So, plastic nga pala to siya, pininturahan ko lang. Dahil itong pot na to ay lang din, bigay lang din. Ayan. So, hindi ako masyadong problema sa pot kasi maraming nagbibigay sa akin ng pot. Kahit ano-ano na lang na pot binibigay nila. So, ayun, ginagamit ko din naman. So, ayan. So, dito ko nga pala tinanim lahat. Tinusok yung mga cuttings. So, yun lang guys, ang latest update natin for today's video. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye!